2 years ago nung nabili natin itong ating cactus ay sobrang liliit. Ayan, ngayon ay malalaki na sila, and then yung iba dito ay matured na, and then nag-produce na po ng flowers and pops. So yung ating heto guys, yung na-dehydrate nung nakuha natin to doon sa itaas ng ating vertical wall. So ngayon ay ayan, sobrang lulusog nila dito na area. Yung area nila ay hindi po masyado nasinaga ng araw. So yan, at medyo okay na yung ating mga cactus dito sa ating na nakatanim dito sa ating dish garden. So heto, at hindi ko pa sure yung mga ID ng ating cactus. So ito ay mga hybrid, and then meron tayong nilagay dito na Queen Victoria. Ayan, medyo ano na sila, malalaki. So heto yung ating gymnos. Ayan guys, sobrang happy ako dito kasi ayan, sobrang gaganda ng kanyang flowers. Ano po ito, mother plant natin. And then ayan, grabe kung magbigay ng flowers itong ating gymnos. So hindi ko sure kung hybrid siya ng squash or heto yung tinatawag na squash na gymnos. So yan, at sobrang gaganda ng kanyang flowers. So kakaiba kasi ito sa yung isang squash natin na gymno, ay heto ay medyo matataba yung kanyang flower. So yung isa ay medyo payat, and then heto ay sobrang dami kung mag-produce ng flowers. So yan, at siya na dehydrate. And then ito ay sobrang stress. So dito ay sobrang init po na area. So heto yung isa natin na gymno. So ito naman ay medyo payat lang yung kaniyang flower. Ayan, sobrang dami din kung mag-produce ng flowers, and then marami din siyang pops na naibigay sa atin. So ito yung ginagawa ko ngayon, yung ating mga variegated gymnos naman dito na area ay ayan, inaayos ko, and then ayan, maglilinis po ako ng ating tiles kasi ayan, sobrang maalikabok. So ganyan po kadami yung alikabok na dito. So yan yung ating mga euphorbia. So heto naman na area ay once a month ko lang po nililinis. Ayan, so ganyan na siya kaalikabok dito na area. So mas maganda guys na ganito yung ginawa kong patungan ng ating mga cactus. So yan, nagdidilig din tayo. So habang nagdidilig ay lilinisan natin yung tiles. So mas okay ako dito sa ginawa nating patungan ng ating mga cactus kasi madali lang siyang linisin. So maalikabok lang siya, and then ganyan once a month lang naman. So yan, once a month lang natin siya nililinis, and then kasabay na din po yung didilig ng ating mga cactus. So ipapakita ko po sa inyo kung paano natin sila diligan. So dahil dehydrated na yung ating mga plant, and then maalikabok na din yung tiles. So heto yung ginagawa natin, once a month lang po. So sobrang maalikabok po dito na area. So ganyan lang po kabilis maglinis ng tiles, kasi before ay wala pong nakalagay na tiles dito. So medyo
hindi siya maganda tingnan. So, ang ginawa ko ay, ayan, naglagay lang po tayo ng tiles para patungan ng ating mga cactus. So, madali lang siyang linisin, and then yung pot ng ating euphorbia ay, ayan. So, konting linis-linis lang dito sa ating mga pots kasi meron na siyang watermarks, and then meron na ding parang yung mga weaves, ayan. So madali lang linisan itong ating tiles. So ganyan lang siya. So after nito ay ibabalik ko yung ating mga nakuhang pots, and then heto naman yung susunod na tanggalin natin din, diligan. So ipapakita ko po sa inyo kung paano ko diligan yung ating mga cactus. Ayan, so heto ay madali lang naman na proseso. Soak and dry. So yan yung ginagamit natin na method, watering method. So yan, at yung iba dito na cactus ay ayan, sobrang dehydrated na. Once a month ko lang kasi silang dinidiligan. So hindi naman ako laging nagdidilig dito sa ating mga cactus kasi nga iniiwasan nating ma-overwater yung ating mga plants. So ganyan lang kadaling mag-alaga ng ating mga cactus. So yan, at okay naman po sila, hindi naman po namamatay. Okay lang na ma-dehydrate yung ating mga cactus, wag lang po ma-overwater. So yan, at buhay na buhay pa naman po yung ating mga cactus. So ito sila ay more than 2 years, ayan. And then matitibay yung iba natin na mga cactus dito, and then yung iba ay sobrang lang sila, sensitive sa sobrang init kasi ang iba dito ay sila na sunburn. So yan yung ating weather ngayon, mahangin, and then okay naman, medyo lang siya, makulimlim konti. So dito na area ay afternoon sun yung nare-receive ng ating mga halaman. So heto, tapos na nating linisan yung ating tiles, and then ibabalik na natin isa-isa na nating ibalik yung ating mga cactus. So ganyan lang kadaling maglinis ng ating halaman. So mamaya ay aayusan ko yung iba. So heto sila guys ay hindi naman sila na hindi naman sila sensitive na na cactus, basta hindi lang natin sila laging diligan kasi heto sila ay mga meron tayong mihano, and then ang maganda dito ay ayan, nakasurvive sila ng 2 taon. So titingnan natin kung makasurvive sila ngayon ng taon. Ayan, yung iba dito ay na din, nagproduce na din ng pups. So pinaparami natin sila dito sa ating munting garden. So hindi na po tayo nakapag-order pa ng halaman kasi meron naman tayong halaman. So ang gagawin na lang natin ay paramihin sila dito sa ating munting garden. So yan, at medyo malinis na yung ating mga cactus, variegated gymnocalcium dito sa ating terrace. And then heto, at unti-unti natin silang dinidiligan. So once a month ko lang po sila dinidiligan. So yan, at hindi na masyadong parang adapt na nila yung ginagawa nating ganitong proseso ng pagdidilig. So once a month, hindi na po natin tinitingnan kung dry or basa pa yung soil ng ating plant. So ang ginagawa ko ay
ini-schedule ko na sila. Once a month lang po talaga. Pero ang ginagamit po nating method ay soak and dry. So, yan. At ipagpatuloy ko lang po yung paglilinis dito sa ating mga halaman. Ayan. And then yung ating mga euphorbia. Dito ay medyo ano na din sila, dehydrated. So, okay lang po yan. Kasi, pag tuwing tag-ulan ay naaambunan naman po yung ating plant. So yung ating euphorbia ay meron naman pong katas yung kanilang puno. So hindi na kailangan na dilig-diligan yung ating mga euphorbia kasi naman po sila. Dito naman po sila sa shaded area nakalagay. So hindi na po kailangan na dilig-diligan kasi medyo maselan yung ating mga euphorbia sa sobrang tubig. So yung ating mga halaman dito ay sila galing po sa iba't ibang seller. Parang 3 yung seller natin dito. So yan, at nakikita ko na okay naman po yung mga halaman na cactus na nakuha natin sa ating iba't ibang seller. So, depende na lang po yan kung paano natin sila aalagaan. So, ganito po ako magdilig. So, yan yung method na ginagamit natin, soak and dry. So, binabasa ko po talaga yung ating mga cactus para matanggal yung alikabok. And then, mabasa yung pinakailalim na soil sa loob ng pot. So yan, and then pinapadry natin sila. Pagkatapos ay ibabalik natin sila kung saan natin sila nakuhang area. So heto sila ay minsan nilalagay ko dun sa ating ICU area para makatikim naman sila ng rainwater. So ngayon ang ginamit ko ay tap water. So dahil wala pa tayong rainwater, so tiis-tiis muna. So kailangan kasi rainwater yung dinidilig natin sa ating mga cactus. So sobrang dehydrated ng ating mga cactus. So bukas ipapakita ko yung ating mga cactus kasi after nilang makainom ng tubig ay medyo lumalaki or lumulubo yung ating mga cactus. So ito ay subukon na ng ilang taon na pagdidilig na gamit itong soak and dry. So ganyan, hindi naman po na overwater or nagka-root rot yung ating mga plants. So yan, at na-observe ko na yan sa ating mga halaman. So ang gusto kasi ng mga cactus ay pag time na dehydrated sila ay mas gusto nilang ibabad sila sa tubig para makainom ng maayos. So yan, at binabrush ko din sila guys para matanggal talaga yung dumidikit na mga alikabok sa ating mga cactus. And then para matanggal din po yung mga scales. So meron tayong nakitang scales dito. So yan, so ganyan po ako magdilig ng ating mga cactus. So madali lang siyang mag-subside kasi yung gamit natin na soil ay will drain yung ating ginamit na soil mix dito sa ating cactus. And then ayan guys, sobrang mahangin po dito sa ating area. So ganyan po kalakas yung hangin dahil yung niyog ay ayan. So yan yung palatandaan na talagang mahangin po dito sa ating area. So yan, at kaya sobrang maalikabok yung tiles. So yan yung nakita ko kanina na may scales. Ayan. So mamaya i-brush natin yan. So nalagyan ko na to ng nalagyan ko na sila ng bubbles.
kahapon kasi meron tayong nakitang scales. Ayan, and then ngayon ay heto, dinidiligan natin sila para gumanda ulit yung ating mga cactus, and then para malinis din natin sila. So yan, tatapusin ko lang po yung pagdidilig ng ating mga halaman, and then mamaya ay ibabalik natin sila doon sa kanilang pwesto. So ang iba dito guys ay ayan, wala silang heto yung disadvantage kung walang toppings yung ating halaman, kasi natatanggal po yung mga lupa pag dinidiligan natin sila. So heto yung advantage pag ayan, pag merong top dressing. Ayan, so hindi po natatanggal yung lupa. Ayan, sobrang daming bubbles na lumalabas kasi super dry ng soil. So ganyan po ka ganda pag merong top dressing yung ating plant. Hindi po natatanggal yung soil. Ayan. So yung isa kanina ay hindi ko po nalagyan ng top dressing kasi po yan, natumba, and then di ko na lagyan ulit ng top dressing. So yan, and then heto, next nating linisan. So medyo maganda na tingnan yung ating mga halaman dito sa ating terrace, and then ayan, konti na lang yung aayusin ko. So mamaya ay babalikan ko po kayo para ipakita ko kung gaano kaganda yung ating mga plant. So heto na sila guys, natapos ko na pong linisan yung ating mga halaman dito sa ating terrace. So yan, at bukas ay I'm sure na lumubo babalik sa pagkalubo yung ating mga plant kasi nakainom na sila ng water. So ayan, kitang kita na dehydrated yung ating mga plant. So ganyan po ako magdilig once a month, and then dala na din paglilinis ng ating tiles. So ito, at medyo nawala yung kanyang pagkabalbon. So mamaya i-try ko kung pwede na siyang i-brush. So yan guys, yung ating mga plant dito sa ating terrace. So yan, di pa siya pwedeng i-brush kasi basa pa. So nawala yung kaniyang pagkabalbon. Ayan, so hindi na siya maganda tingnan. So yan po yung update sa ating mga plant dito sa ating terrace, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.